Naglabas ng 1 bilyong pisong pondo ang Malacanang para ipautang sa mga tsuper. Ito'y para ma-convert daw ang makina ng kanilang mga jeepney mula diesel sa mas murang LPG o kaya po naman ay sa compressed natural gas. Nagpapatrol, Nadia Trinidad. Tinitira mang lumalabag sa batas at namumulitika, patuloy na pinaninindigan ng pamahalaan ang pamumudmod ng grasya. Matapos magpamigay ng 2 bilyong pisong energy subsidy at 1 bilyon para sa mga college scholarship at student loan, kanina pautang naman para sa mga namamasada ang inilunsad ni Pangulong Arroyo. Inyo, katas ng VAT, pantawid basahin. Ang katas na ito nagkakahalaga ng 1 bilyong piso, pauutangin ng mga tsuper para maipa-convert ang makina ng kanilang mga sasakyan mula sa pagkonsumo ng diesel tungo sa pagkonsumo ng LPG o compressed natural gas. 70,000 pesos ang pinakamaliit na magagastos para dito. Aabot ng 250,000 pesos kung 100% LPG na ang gagamitin ng sasakyan. Sa mga panahong bumubulusok ang presyo ng langis ayon sa Pangulo, laking katipiran na rin daw ang maidudulot nito. 10,000 jeepney drivers ang mauunang bibigyan ng pautang mula sa Development Bank of the Philippines at Philippine Postal Savings Bank. Ang bayad, 80 pesos kada araw sa loob ng 2 taon. Saan kayo makakahanap ng ganung pautang na ang bayad ay 80 pesos per day lamang kung hihiram kayo? At hindi lang yun, walang interest. Bali, benefits ito, yung emission content bababa, magiging madidecrease by substantial And of course, yung kita nila. Kung natuwa ang mga transport group na nakaharap ng Pangulo sa ginawang paglulunsad na ito sa anibersaryo ng LTFRB, ang grupo ni Efren De Luna humihirit pa. 2 piso kada litrong subsidy sa diesel ang nais ipasagot sa gobyerno ng Alliance of Concerned Transport Organizations at United Transport Coalition. Gusto rin nila ng mahigit pisong diskwento mula sa mga oil companies. Iniurong na nila ang petisyon sa LTFRB para sa 1.50 dagdag pasahe. Pero kung di raw maibibigay ang mga kahilingang ito, hindi sila mag-aatubiling magtigil pasada. Nadia Trinidad, Patrol ng Pilipino. Naghahanda na ang gobyerno sa kahihinatnan ng bansa kapag lalo pang lumobo ang presyo ng langis sa world market. Sa kwenta ng ilang kumpanya ng langis, aabot daw ng mahigit 80 pesos ang litro ng diesel at gasolina kapag sumampa ng $200 ang bawat bariles ng krudo. Nagpapatrol Alvin El Chico. Isa sa mga pinaghahandaan ng gobyerno ang posibleng kaguluhan kapag lalo pang lumobo ang presyo ng krudo sa world market. Kinakalap na ng DOE ang opinyon ng mga taga-akademya sa mga posibleng senaryo kapag di napigilan ang lingguang oil price hike. Kaya unang target ang 10% kaltas sa konsumo ng gasolina o diesel ng mga sasakyan ng gobyerno. Pero nang tanungin kung hanggang saan naabuti ng presyo ng petrolyo, tumanggi si Reyes para di raw maalarma ang publiko. We should be prepared. We should act collectively and individually to address this problem. Hindi na pwede yung denial mode, hindi na pwede yung pointing and accusing finger at everybody else. Mainam din daw i-convert ang makina ng mga sasakyan para makagamit ng mas murang ethanol at biodiesel. Mas mababa ng 2 pesos ang litro ng gasolinang may ethanol kumpara sa unleaded. Kanina, naglunsad ng E10 ang Petron, pero limitado lang muna ito sa ilang estasyon sa Metro Manila. Pero di lahat ng sasakyan pwedeng kargahan ng E10. We will have people at the various service stations to give advice on whether E10 can work with their cars or not. Sa kabila ng mas murang alternatibo, namimilipit din ang mga airline. Mula 70 pounds, 50 pounds na lang ngayon ang libreng bagahe ng mga flight ng Philippine Airlines patungong US at Canada dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kahit ang mga eksperto, hindi pa matansya kung kailan huhupa ang pagmahal ng presyo ng langis. Sa kwenta nga ng dalawang oil company, kapag pumalo ng $150 kada bariles ang krudo, papalo ng 69 pesos ang litro ng gasolina at 63 pesos ang diesel. Kapag umakyat ito sa $170, magiging 76 pesos ang litro ng gasolina at 70 pesos ang diesel. Pero pinakamatindi kapag umabot ang bariles ng krudo ng $200, 87 pesos ang litro ng gasolina at papalo naman na mahigit 80 pesos ang litro ng diesel. Pero nilinaw ng mga source ng ABS-CBN sa industriya, mangyayari ito kung mananatili ang kasalukuyang exchange rate at gasto sa refinery ng langis.
Alvinel Chico, Patrol ng Pilipino. Takot ngayon ang bumabalot sa ilang taga La Castellana, Negros Occidental matapos na umatake sa ilang residente doon ang isang nilalang na binansagan nilang Amomongo. Mula sa Negros Occidental, nagpapatrol Martigo. Naghahanda ng mga sibat na yari sa kawayan ang mga residente ng Barangay Sag-ang, La Castellana, Negros Occidental. Karamihan sa mga lalaki nagdadala na rin ng itak. Panlaban nila ito sa sinasabing taong unggoy na umaaligid sa kanilang lugar. Amumongo kung tawagin nila ito. Takot na ang mga residente na magpagabi sa lansangan. Si Salvador Aguilar may ipinakita pang mahahabang kalmot sa likod at dibdib. Sabi niya, gawa ito ng amumongo na kasing laki ng tao nitong Martes. Idinrowing pa niya ang itsura nito. Parang tao din siya, kaya lang puno ng balahibo ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang mukha. Malakas siya, mataas, mabilis kung kumilos. Kaya pati pulis, nakaalerto na rin. May ronda ang mga barangay tanod, pulis at militar tuwing gabi. Ipinaliwanag naman ng DENR na walang taong unggoy. I don't really agree that was caused by wild animal. Martigo, Patrol ng Pilipino, Negros Occidental. At susunod, lindol na tumama sa Japan, 10 patay. Makapigil hiningang pagligtas sa 2 na-stranded sa baha sa Australia. Nakuna ng video. 1 milyong residente sa China inilikas sa pagbaha. Magazine na may cover ng modelong pinintahan ng bandila, hiniling na alisin sa mga tindahan. Alfie Lorenzo duda sa biglang pag-uwi ni Mario Concilio mula sa European tour nila ni Juday. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Pangarap ng 24 anyos na taekwondo jin na si Chomli Go na maiuwi ang unang medalyang ginto ng bansa mula sa Beijing Olympics. Nagmula si Chomli sa pamilya na naging bahagi na ng national team ng taekwondo. Veterano rin si Chomli ng SEA Games at ng ilang paligsahan sa labas ng bansa. Sa katunayan, nakuha niya ang medalyang tanso mula sa World Selection para sa Olympics. Ito na ang ikalawang pagkakataon na sasabak si Chomli sa Olympics at magagamit daw niya ang nauna niyang karanasan para mag-uwi ng karangalan sa ating bansa. Pag pumasok na ako ng match, parang isa na lang yung nakikita ko eh. Ikaw na lang nakikita ko. Parang patay na talaga eh. So meron, mas maganda yung attitude na ganun, pero may mali din. Kailangan gagamitin mo rin ang isip eh. Hindi lang puro tapang. May 1 milyong residente sa China inilikas dahil sa pagbaha. Sa Australia, 2 truck driver na naipit sa baha ni rescue. Pamilyang Palestino, pinagpapalo ng grupo ng mga Israeli sa West Bank. At Northern Japan, niyanig ng malakas na lindol. Yan ang World Patrol, hatid ni Vic De Leon Lima. Puspusan ang search and rescue operation sa 12 biktimang natabunan ng mudslide. Nang tumama ang 7.2 magnitude na lindol sa Northern Japan noong Sabado, 10 na ang nasawi at hindi bababa sa 200 ang mga sugatan. Halos 4,000 bahay naman ang nawalan ng supply ng kuryente at tubig. Sa West Bank, sinugod ng grupo ng mga lalaking Israeli na nakatakip ang muka ang isang pamilyang Palestino na nagpapastol ng kanilang tupa. Nakuna ng actual video habang pinagpapapalo nila ang mga Palestino. Tinututulan ng mga Israeli ang pag-angkin ng Palestine sa West Bank. Sa Australia, nakuna ng amateur video ang pag-rescue sa 2 truck driver na naipit sa baha. Kinailangang gumamit ng jet ski ang mga rescuer dahil sa taas at lakas ng agos ng baha. Muntik pang tumaob ang jet ski nang iangkas nito ang isa sa mga biktima. Nakaligtas naman ang isa pang driver na nakalangoy sa pangpang. At sa China, sa pilitang binalikas ang humigit kumulang sa 1 milyong residente sa Xi'an na probinsya dahil sa malawakang pagbahang dulot ng malakas na pag-ulan. 57 ang namatay, habang 8 iba pa ang nawawala. Tinatayang nasa $145 million o may 6 na bilyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng baha. Vic De Leon Lima, Patrol ng Pilipino. Habang moderno at makabago na ang pasilidad sa mga ospital sa Maynila, nananatiling salat naman po sa kinakailangang tulong pang-medikal ang mga kapatid nating Aita.
Kaya naman isinusulong ng hulog ng langit na makapagpatayo ng isang health center sa lugar. Dahil malayo sa sibilisasyon, atrasado pa rin ang pamumuhay ng mga kapatid nating Aita dito sa Lopez, Quezon. Salat sa edukasyon at halos walang pasilidad para man lamang sa simpleng pangangailangang medikal. There are cases po dito na namamatay because of dehydration. Kung ito po hindi natin matugunan, ang maraming sakit na pwedeng mangyari sa kanila. Ang nanay na ito hindi malaman ang gagawin. Hindi kasi agarang matukoy kung ano ang sakit ng kanyang anak. Si Mario naman, hindi maipatingin ang lumalaking bukol sa leeg. Anong tira pagkaan tama-tama lang po sa pagkain. Sa pagnanais na mabigyang pansin ang kalusugan ng mga katutubo, isinulong ng isang kumpanya ng gamot, mga estudyante ng UP College of Medicine at ng hulog ng langit ang pagpapatayo ng isang health center. Una, nagkaroon kami ng inspirasyon dun sa pinasimulan ng ABS-CBN, yung Tree of Hope, na dahil sa bayanihan spirit, no, nagawa yung eskwelahan in 45 days. So yung bayanihan spirit na yun, gusto rin namin pasiglahin pa sa aspeto naman ng pangkalusugan. Kapamilya, makibahagi po tayo para maisakatuparan ang napakagandang proyektong ito para sa ating mga kapatid na Aita. Tumawag lamang po sa mga numerong naka-flash sa inyong mga TV screens. Balik na naman ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa Western Luzon dulot ng surface southwesterly wind flow o mahinang hanging habagat. Uulan sa Pangasinan, dadaan naman ang mahinang ulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Malaki ang posibilidad ng localized thunderstorms o biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi sa Metro Manila, Central Luzon at Southern Luzon. Manipis ang rain cloud sa Visayas, maaaring umulan ngunit di tatagal. Katamtamang init sa Cebu at Bohol sa 33 degrees Celsius. Maulap at maulan naman sa Mindanao dulot ng ITCZ, uulan sa Surigao, Zamboanga, Cagayan de Oro at Sulu. At para naman sa ating ulat kaalaman, ang hawak ko ngayon ay isang uri ng iguana mula sa Mexico. Ang tawag dito ay spiny-tailed iguana. Kakaiba ito sa ordinaryong iguana dahil sa mga tirik nito sa buntot. Isa itong omnivore na kumakain ng gulay, prutas, insekto at iba't ibang uri ng bulaklak. Ang mga iguana tulad ng lahat ng reptile ay mabagal gumalaw pag malamig at ubod ng bilis naman tumakbo pag mainit ang araw. Ang spiny-tailed iguana ang may hawak sa record na pinakamabilis na butikin tumakbo sa lupa sa bilis nitong 34.6 kilometers per hour. Marami pang uri ng butiki o lizard na nahanap sa Pilipinas. Kapag tuloy-tuloy ang pagkaubos sa kanilang tirahan, di aabot ang 10 taon at sila'y mauubos at mawawala na rin. Ito po inyong Kuya Kim, nagsasabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather lang. Sa gitna ng umiinit na kontrobersiya, piniling manahimik muna ni Julian Santos sa mga bumabati ko sa kanyang infomercial sa Meralco. Palaisipan naman sa marami ang biglang pagkalas ni Ryan Agoncillo sa European tour nila ni Juday. Nagpapatrol Europe Bureau Chief Danny Buenafe. Ikumpara ang bibig ni Julian Santos sa iba't ibang kontrobersya na bumabalot sa kanya ngayon. Maging ang kanyang manager na si Alfie Lorenzo ay nababagot na sa pananahimik ng kanyang alaga. Mainit na issue pa rin sa Maynila ang boycott move laban kay Julian matapos ang kanyang Meralco commercial na pinapaliwanag ang system loss sa kuryente. Nadagdag pa rito ang biglang pagkalas ni Ryan Agoncillo sa kasalukuyang European tour nila ni Julian na nagdulot ng maraming spekulasyon. Maraming Pinoy fans ang naghanap kay Ryan sa Barrio Fiesta event sa Dublin sa Ireland at Milan sa Italia. Paliwanag lang ni Julian ay may family emergency sa Pilipinas, bagay na pinagdududahan ni Alfie. Naniniwala ako kung nanay at tatay niya ang malubha. Pwede yon, sabi ko. Pero kung kamag-anak lang, ang dami naman nilang kamag-anak. Sabi ko, no, pwede mag-represent, ganon. Bakit siya pa? Pakiramdam ni Alfie ay may tinatago sa kanyang alaga at kampo ni Ryan. Kahit magkasama sila sa Europe ngayon, halata ni Alfie na umiiwas sa kanya si Julian. Konsultahin nila ako, meron akong may advice, okay lang. Kung hindi, sabi ko, it's their life. Pagkatapos sa Milan, inaasahan na tutulak pa si Julian sa Prague, Czech Republic at posibleng dumalo sa Paris Film Festival sa July 4. Para sa Europe News Bureau, Danny Buenafe, Patrol ng Pilipino. At susunod, mapangahas na hubad na cover ng isang modelo. Kinaalis sa magazine stands dahil sa pambabastos umano sa bandila. At Annabel Rama at Manny Pacquiao, sentro ng spoof ni Pokwang.
tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Pinatatanggal ng mga historian sa mga tindahan ang magazine na umano'y bumastos sa bandila ng Pilipinas. Nasa cover photo kasi nito ang modelo na pinintahan ng watawat sa kanyang hubad na katawan. Nagpapatrol, Paul Henson. Ito ang bagong issue ng Rogue Magazine. Tila nakikisakay sa temang makabayan ng buwan ng Hunyo, watawat ng Pilipinas ang konsepto ng cover, pero mapangahas ang pagkakagawa. Ipinenta ang imahe ng bandila sa hubot-hubad na katawan ng modelong si Joey Mead. At sa loob na pahina, ipininta rin ang imahe ng watawat na nagmistulang sa lawal ni Joey. Unang tingin pa lang ng mga taga National Historical Institute, napailing na sila. Naku, ginawang panty. Grabe naman sila. Paglabagaan nila ito sa Flag Code of the Philippines at pagpapakita ng kawalan ng respeto sa bandila. Simbol yan ng ating bansa, ating nasyon, ating kasaysayan. Huwag naman sana nila bastusin. Sa batas, bawal gawing kasuotan ng watawat. May multang 5 hanggang 20,000 piso at kulong na hindi hihigit sa 1 taon. Ayon sa may akda ng magazine article na si Attorney R.G. Guevara, hindi paglabag sa Flag Code ang magazine pictorial. Palusot ni Guevara, bagamat sinabing bawal isuot ang bandila, wala naman anyang sinabi na bawal itong ipinta sa katawan. Hindi rin anya ito pambabastos dahil pagpapahayag umano ito ng pagkadismaya sa katiwalian sa gobyerno. Ito'y magandang halimbawa para sa lahat ng ating mga government officials na hubaran mo sila, makikita natin ang kanilang dungis at kabuktutan. Hindi katulad ng paghubad at ni Miss Joey Mead na makikita lang natin ay kagandahan. Sa pahayag ng Rogue Magazine na in-email sa ABS-CBN, pagpupugay daw ang kanilang cover sa watawat ng Pilipinas sa paraang orihinal at moderno. Nais daw nilang mapukaw ang interes ng mga kabataan sa kanilang pagka-Pilipino. Pero nanindigan ng NHI, may wasto at maling paraan ng pagpapahayag nito at dapat daw alisin na sa mga tindahan ang issue ng magazine. Paul Henson, Patrol ng Pilipino. Muling pinasigla ni Pokwang at Poo ang showbiz sa matagumpay nilang comedy show kung saan ini-spoof nila sina Annabel Rama at Manny Pacquiao. Nagpapatrol, Mar Damawal. Unang salang pa lang ni Poo, hagal pa ka na sa tawa ang audience sa serye ng show sila ni Pokwang sa Music Museum. Lalo na magpasalamat siya kay Ate Glo. Atas nating Pangulo, si Madam President, thank you very much for always supporting me every time I have a fight, and it's super relaxing and absolutely, and thanks God. It's hard for me to speak in English because my English is limited. After 3 minutes, I will die. Hindi rin nagpahuli si Pokwang sa kwelang panggaya niya kay Annabel Rama sa kanyang rape scene daw nung artista pa ito noong dekada 60. Sige. Lights, camera, action! Nire-rep ko dong, ha? Okay po. Ilan ka lang natin ko dong? Wag dong. Tama na dong. Wag dong. Aray ko dong. Iba't iba ang comedy sketch ng dalawa. Nag-white lady ng ballet na drive si Pokwang. Nag-perennial beauty contestant naman si Poo. At nag-showdown din sila sa Deal or No Deal. Ang pinagtatalunan kung sino daw sa kanila ang mas maganda. Roses are red, violets are blue. If your parents says you're beautiful, they are lying to you. Roses are red, violets are blue. Every time I flush the toilet, I remember you. Hindi lang pinakita ni Pokwang at Poo na sila ang bidang ngayon sa sining ng komedya. Pinatunayan din nila na higit kailanman sa panahon ng krisis, gusto ring matawan ng tao. Sino ang dating House Speaker na ang initials IJDV? Marina! Jenny de Belen! Mas maganda sa Janice de Belen. Mas maganda pa siya doon. Mrs. de Belen! Malaki ang tena niya. Mickey Mouse de Belen! Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At yan ang mabalita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo